Yahoo! Hello mga masters and mga ka-G! Kamusta na po kayong lahat dyan? January 3 na, 2024. At ang nangyari po dito ngayon ay namatay po yung kanyang, wala na po yung kanyang heat light. So hindi pinalitan ko po ng UV light lang muna, ultraviolet light lang muna yung pinasok ko dyan, at papalitan ko yan at bibili po ako mamaya. Hopefully makabili po ako ng makalabas po ako at makabili ng kanyang heat light kasi malamig talaga. Naka-on naman po yung kanyang ceramic heat, yung nandito sa corner, at yung kanyang heat rock. Pero syempre iba naman talaga pag naka-on yung heat light. Yung heat light ay sobrang mainit yan, 100 watts yun. Pero okay naman yung UV rays, yung UV light, kasi kailangan niya ng UV. Pero syempre ngayon ay nakabukas din ng pintuan natin kasi meron pang konting sunlight na tumatama po sa lugar, at meron pa siyang sunlight exposure, which is another UV rays or UV light. Kamusta po naman ang lahat dyan? At syempre, hanggang ngayon po, nagpapasalamat ako dahil sa inyong love and support sa ating All About G, our daily vlogs, sa ating Green Iguana na sobrang bait. At kung nakita niyo po yung ating live stream noong December 31, ay nasama natin si G natin. At nandun po siya. At umupo po siya, nakasakay po siya sa aking balikat the whole time sa first part ng ating live stream. At syempre nagutom na po yung G natin, nandito na yung pagkain niya. Dadagdagan na natin ng pagkain ang ating G dahil po ay konti na lang yung natira sa kanya. So dandelion po ang ilalagay natin ngayon. Dandelion, paborito niya yan, yung dandelion eh. Spring mix pala yun, spring mix. Ito pala yung dandelion. Linipat ko lang po sa isang sa lalagyanan ng dating spring mix din. So bakit po dandelion? Dandelion is very rich in calcium po. Yun ang isa sa mga importanteng gulay na kailangan natin ibigay kay G. So hinahalo-halo natin. Kasi yung spring mix po ay walang dandelion. Bumili lang po ako ng separate na dandelion dahil po isa yan sa mga pinaka highest in calcium na dahon. At very good po yan according sa research. Isa yan sa mga critical na component, yung calcium, para sa ating G, sa ating mga iguana. So then papalitan din natin yung kanyang napalitan ko na pala yung tubig niya. So hindi na muna tayo bibigay ng kanyang pellets. Ito na lang muna siguro. Okay, so kumakain na yung G natin, no? Kumakain na siya. Subuan na nga natin si G. Hi G, how are you today? Ito na po yung malit-lit lang. Ito, kakain yun si G. Nakapikit. Basta nakapikit yung mata niya, ayun yung kumain. Mamaya na. Sige na. Alright, so si G po natin ay nagpapakita na ng kanyang care and love kay Daddy Master. So never na po siya nag-attempt sa akin na mag-away o maghampas ng kanyang buntot. So yung ano na lang is more on yung kanyang kuko. Yun na lang po yung ating concern. Hindi pa tayo nakapag laki ng niya, hindi ko na nahati. Hindi pa tayo nakapagputol ng kanyang kuko dahil po ay ewan ko, wala po ako ng time. So ayan. Okay, so bigyan lang natin ng mag-hand feed tayo kay G. Kasi si G po ay loving and sweet boy ni Daddy Master. Very good talaga ang G natin, no? Very good yan. Hindi ko naman talaga ina-expect na ganito na yung super bait na yung G natin. Kasi noon, nung pinakauna nating nakuha si G, ay talagang brutal. At nahampas talaga ng buntot. Ngayon, kahit na hawakan mo yung ulo niya, hindi walang yan. Walang reklamo yan. Kasi alam niya naman na love siya talaga ni daddy niya. Ayun, kain ka muna dyan, G. At kuha lang tayo ng video mo. Kailangan mo yan dahil ikaw isang sikat na iguana. At parte ka na ng buhay ng ating mga subscribers. Dahil po every ganitong oras ay napapanood ka nila.
at nagiging part ka na rin ng kanilang routine. At syempre, maraming salamat po sa inyong lahat dahil po sa inyo na nanonood at nakikipag-support at nakikipag-replay ay hindi natin maiwasan yan na tataas talaga. Hindi natin ma-avoid na in the long run ay baka po tayo ang mag-viral. Mag-viral tayo, di ba? Hopefully mag-viral tayo kasi routine ito eh. At marami ding magsusubaybay nito. Magiging ano din ito, magiging parang documentary natin ito sa buhay ni G. Kaso hindi tayo nag-start sa pinaka-basic, sa pinakaunang nakuha natin si G. Pero at least, imagine nyo, magwa 1 month na po tayo. Almost 1 month na po tayo na nag-all about G Daily Vlogs. Malapit na tayo mag 1 month. So imagine nyo, 30 days, 1 month, 30 days po tayo nagbibideo. At I hope there will be more. At promise ko po sa inyo, hindi ito magiging boring dahil tayo ay mag-uusap-usap at magbibigay po tayo ng mga lectures. Mag-share po ako ng ating knowledge about health or life experiences. Si G lang po yung ating nakikita. Kaya wag kayong mag-mute, wag kayong mag-silent. Kung maaari po ay pakinggan niyo yung sinasabi ko dahil po ay makakapulot din kayo ng mga aral, ng mga inspirational wisdom and thoughts. Dahil yun ang ating pinaka-importante diyan, di ba? So ulitin ko lang to. Pinaano ko lang sa inyo na very blessed po ako talaga na nandyan po kayo na nakasubaybay at nandito po sa tabi ni Master Worm at ni G, the Green Iguana. Kaya si G po ay super blessed, super happy, super spoiled, syempre. Dahil lahat po ng mga gusto niya, lahat po ng mga kailangan niya, hindi niya naman alam na gusto niya yan. Hindi niya naman alam na kailangan niya yan. Dahil po survival po yung mga ganitong mga pets. Pero syempre, as the owner or as the master, ay kailangan po nating i-provide yan. Dahil ano ba naman ang purpose kung bakit ka pa nag-pet kung hindi mo naman maaalagaan? Yan yung yan yung talaga yung ating dapat isipin. Kaya sa mga aso dyan, ng mga pusa, or ano man ng mga pets nyo dyan, okay, so pag merong kinagat yung inyong aso at kinamras o kinagat ang inyong pusa, or yung pusa at yung aso nyo po ay nagnanakaw ng pagkain sa mesa, or naninira ng mga tsinelas, isipin nyo na lang kung bakit ganyan. Pag-isipan nyo kung bakit ganyan. It's either bakit gutom ba yung baka gutom yung inyong alaga, or hindi po siya, or nangangati po yung ngipin nila dahil po ay nagpapatubo pa lang ng ngipin. Kasi yun talaga yung yung pinaka basic. 'Di ba, yung mga bata, yung mga mga toddlers, pag tumutubo yung kanilang mga ngipin ay binibigyan po natin sila ng teethers, yung parang rubber, or kung minsan nga ay yung tela ay parang kinakamot-kamot natin or inanahan natin yung kanyang gilagid kasi makati yan eh. Pag lumalabas yung ngipin, makati yan. Kaya sa mga aso, mga tuta, yung mga nagpapatubo ng ngipin, very normal po sa kanila yan na magkakagat yan, mangangagat yan, or kung ano yung makita nila ay kakagatin nila. Kaya sa mga hindi nakakaintindi, ayun, nagagalit, yung mga tsinelas sila na nasisira na, o yung kanyang mga mantel, yung kanilang mga sa mga gamit po nila ay nginunguya po ng mga alaga nila. So alamin natin kung bakit ganyan. It's because nagpapatubo po sila ng ngipin nila. Part ng kanilang growth yan. Dahil pag walang ngipin yan, paano yan pag matanda na? Paano yan? Di ba? Balang araw yung ngipin na yan, yung makakasave din sa'yo. Baka may magnanakaw na pumasok at kakagatin nila. O di ba? So baka, di ba? Benefit mo pa rin yan. Kaya alamin muna natin yung mga traits ng ating mga alaga bago tayo magalit. Kasi normal talaga yan na yung nagpapatubo ng ngipin ay irritable yan, or
gigil na gigil yan. Gusto nilang nguyain para ma-stimulate kasi parang makatiyan sa loob yung kanilang gilagid at saka yung pagtutubo ng ngipin. Ano pa ba yung mga traits ng ating mga alaga kung saan na misunderstand po natin sila? Ngayon, syempre pag gutom na gutom po yung alaga natin, di ba? So, at least bigyan naman natin ng tamang routine yung ating mga alaga. Hindi naman natin dapat pakainin yun ng 3 times a day. Hindi yan sila katulad ng tao na gano'n yung kalaki yung kanilang digestive system kasi maliit lang mga digestive system nila. So at least 1 a day or 1 or twice a day, small meals lang, okay na yan para sa ating mga alaga. Pero may iba dyan, wala na, hindi, isang beses lang, pungulit pa yung binibigay. So, meron naman tayo dyan, may mga situation naman na matakaw talaga yung mga alaga natin. So, ano ba yung mga gagawin natin pag matakaw sila at parating gutom? I-consider po natin yung tinatawag na deworming. Yung papainumin natin sila ng pangtanggal bulate, yung anti-master worm. Anti-master worm kasi bulate si master, di ba? So, kukunin natin yung hihanap tayo ng mga safe and natural na mga anti-helminthic or mga anti-parasitic para sa mga worms na tumutubo po sa na nakokolekta nila sa tiyan nila dahil po sa dumi or dahil po ay it's either marami mga options yan, yung tubig na ininom nila ay yung mga langa, yung mga yung mga ibang mga insekto po ay nandun sa tubig nila, sa lalagyanan ng tubig or lalagyanan ng pagkain po nila, hindi nalinisan, kaya nag-accumulate yan ng mga itlog ng mga worms. Pag nakain at nainom nilang tubig at nakain nila yung pagkain, syempre nagmi-mix na dyan yung kanilang mga itlog at doon sa loob yan mangingitlog. At ano pa ba, kailangan talaga nating alamin. Yan yung pinaka-importante dahil po ako at si daddy ko po ay nasa Oriental Medicine po. Yung goal natin sa Oriental Medicine is to treat the root of the problem and not just to mask the causes or the signs and symptoms. So hindi po tayo katulad ng Western medicine na halimbawa may fever ka, may lagnat, ay inom ka lang ng gamot sa lagnat. Aalamin muna natin kung ano ba ang rason kung bakit tayo may lagnat. It's either number 1, no? Na expose ka po sa lugar na super mainit. Halimbawa, yung mga police, yung mga estudyante, 'di ba? Pag nakasasi AT-ROTC po nila, ganun, ay nilagay po sila sa ilalim ng alas 11, alas 2 ng hapon na init. Na syempre, mainit talaga yung katawan mo. Pag uwi mo sa bahay mo, lalagnatin ka talaga dahil super init yung temperature mo. Ano pa ba yung mga reasons? Infection. Yung fever po, tandaan niyo po, ang fever is disease, hindi po sakit yan. Isa po yan sa mga signs or warning signs, kumbaga yung ating immune system po ay na-alarm na merong something wrong is going on sa loob ng katawan mo. So pag mayroong mga infection, mayroong mga tumutubo, pumasok sa katawan mo na foreign objects, yung immune system mo po ay mag-warn, yung brain natin ay mag-raise yan ng ating temperature para i-warn yung ating immune system. At pag uminit yan ay mas madali silang yung daloy ng immune system ng white blood cells natin ay mag-a-atake yan talaga. Mag-a-atake yung hypothalamus, yung ating temperature regulating natin, ang hypothalamus natin sa brain natin ay magre-regulate yan, magbibigay yan ng signal na hey, meron tayong kalaban. Kaya yung gagawin natin is mag-uminom tayo ng maraming tubig para ma-flush out yung mga kung ano man yung kailangan lumabas. Hindi po pag-inom ng fever medications yung solution dyan. Uminom muna ng maraming tubig at matulog. Yun yung pinaka-importante dyan. At marami pa dyan, uminom ng maraming tubig talaga. Yung pinaka-importante. At syempre, dinirecommend ko rin po yung ating ocean minerals. Ito po, dahil po ito ay makakatulong talaga sa pag-replenish ng electrolytes sa katawan natin. So, all available, Classic World, Classic Herbs Corporation. Ilagay ko lang dyan yung link mamaya sa ating sa baba. Hopefully po, pwede kayo makabili ng online. May website po tayo dyan.
So, hanggang dito na po tayo. 15 minutes na pala. Sige, mga masters and mga ka-G, maraming salamat po sa inyong lahat. At I hope na huwag kayong magsawa sa ating mga episodes. Daily vlogs, all about G, or Green Iguana. God is great! Yahoo!